Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairing. Tayo po ay nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misang ito upang tayo makapagpurit, makapagpasalamat sa Panginoong Diyos. Ngayong ipinagdiriwang natin ang paggunita kay San Martin ng Tours, isang obispo na naghandog ng kanyang buhay at paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa inang simbahan. Sa misang ito, ipinagdarasal natin ang intensyon ng bawat isa sa ating dumadalaw sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, lalo tigit ang mga pilgrims mula sa iba't ibang lugar. Ipinagdarasal natin ang lahat ng mga sumusubaybay sa ating Facebook Live, lalo't higit ang mga matatanda, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ganoon din ang mga OFW na sumusubaybay sa pagdiriwang ng banal na misa. Ipinagdarasal natin ang mga frontliners sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19, lalo't higit ang mga doktor, ang mga nurse, ang mga pulis at mga sundalo, nawa ay patatagin ng Panginoon ang kanilang kalooban sa paglilingkod sa panahong ito ng pandemya. Ang misang ito ay napapakinggan sa Evangelization Radio ng Archdiocese ng Lipa, kaya ipinagdarasal natin ang lahat ng mga nakikinig sa radyo ng pagdiriwang ng banal na misa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ni Obispong si San Martin, ang iyong kadakila ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan, sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti.
Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangan maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito dahil sa ating mabuting gawa, kundi sa kanyang makabag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo ipabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At iniaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang dang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ay naghahanap, lagi tayong pasalamat, kaysa ng kaniyang anak. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapunan ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya,
tumindig ka't humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po lahat. Ang tema po ng mabuting balita na ating napakinggan ay tungkol sa pagpapasalamat. Napakaganda po na ang temang ito ay pinagninilayan natin ngayong tayo ay nagsasagawa ng pinakamataas na uri ng pagpapasalamat sa Diyos, ang Eucharistia. Ang ibig sabihin po ng salitang Eucharistia ay thanksgiving, a Eucharistomen, to give thanks. Ito po yung ginagawa natin ngayon sa mga sandaling ito na kayo ay dumadalaw sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Tayo po ay nagsasagawa ng pagpapasalamat sa Diyos. Ano po yung elemento ng pagpapasalamat na makikita natin sa mabuting balita? Una po, ang pagpapasalamat ay nagpapakita na ang tinanggap natin ay isang regalo o biyaya. Gratitude is a recognition of a gift. Gratitude is a recognition of a gift. Ibig sabihin, ikaw ay magpapasalamat lamang kung kinikilala mo na ikaw ay tumanggap ng regalo. Anong ibig sabihin ng regalo? Ang regalo'y ibinibigay hindi dahil sa iyong kagandahang loob, hindi sapagkat ang tumatanggap ay karapat-dapat nito. Ang regalo'y ibinibigay sapagkat ang nagbibigay ay may magandang kalooban. A gift is something that is freely given, irregardless of the quality of the receiver. Kung ang tatanggap man ay mabuti o masama, ang regalo'y tanda ng kabutihan ng nagbibigay. We are not worthy of any gifts, but because the giver has a magnanimous heart, he gives. Kaya ako po ay babalik doon sa una kong sinabi, gratitude is a recognition of a gift. Ika'y magpapasalamat hindi sapagkat ang tinanggap mo'y karapatan mo o karapat-dapat ka. Ikaw ay magpapasalamat sapagkat kinikilala mong ang tinanggap mo ay regalo. Hindi ka karapat-dapat, pero ikaw ay pinagkalooban pa rin. Ito po yung unang elemento ng regalo, ng pagpapasalamat. Tayo ay nagpapasalamat sapagkat kinikilala natin yung regalo na hindi tayo karapat-dapat. Pero sapagkat mabuti ang nagkakaloob na ito, tinatanggap natin ang regalong ito at tayo ay nagpapasalamat. Pangalawa, ang pagpapasalamat ay tanda ng ating pananampalataya sa nagkakaloob. Tayo ay nagtitiwala na yung ibinibigay sa atin ay tunay na regalo na makabubuti sa atin. Sapagkat kung hindi makabubuti sa atin, hindi ito ibibigay ng nagkakaloob ng regalo. Ito pong dalawang ito ay nais ko pong i-apply sa dalawang level.
Una po'y sa ating ugnayan sa Panginoong Diyos. Bakit tayo magpapasalamat sa Diyos? Una, sapagkat kinikilala nating anumang ipinagkakaloob ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat. We are not worthy of any gifts. Pero bakit ang Diyos ay nagkakaloob? Ang Diyos ay nagkakaloob ng maraming biyaya sapagkat ang Diyos ay may magandang kalooban. Alam po ninyo, kapag ang pakiramdam natin ay entitled tayo sa isang bagay, hindi po tayo makapagpapasalamat sa Diyos. Baka po ang mangyari sa atin, maging demanding pa tayo sa harap ng Diyos. Kailangan ko nito, kailangan ko noon, dapat magkaroon ako nito, dapat magkaroon ako noon. Kapag po yung pakiramdam natin entitlement, hindi po tayo magiging grateful. Baka pa nga po ang mangyari ay mabuhay tayo sa pagdidemand, mabuhay tayo sa paghingi lamang, sapagkat ang pakiramdam natin ay obligasyon ng Diyos na ibigay sa atin. Ngayong araw na ito, tayo po'y inaanyayahan ng Panginoon. Kilalanin natin ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ano mang mayroon tayo, hindi tayo karapat-dapat sa biyayang ito. Ang lahat ng mayroon tayo ay ipinagkaloob ng Diyos sapagkat mabuti ang kanyang kalooban. Everything is grace and everything is gift. And so we thank the Lord for His goodness to us. At yung ikalawa po, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat may pananampalataya tayo sa Kanya. Alam po ninyo, yung mga taong marunong magpasalamat, ito po ay palatandaan ng pagkakaroon ng pananampalataya. Kung tayo po ay walang pananampalataya, hindi rin po tayo makakapagpasalamat sa Diyos. Kaya po, ngayong umagang ito, para po sa inyo at sa mga nanonood sa ating FB Live at sa Evangelization Radio ng Archdiocese ng Lipa, una po ating tingnan ano yung ipinagpapasalamat ko sa Diyos ngayon. O siguro po maganda na inyong tingnan sa inyong panalangin, alin ang mas mabigat? Yung pagpapasalamat o yung paghingi? Pwede po kasing mangyari na yung ating panalangin malimit, mas malaking bahagi yung paghingi. Sana po mas malaking bahagi yung pagpapasalamat sapagkat mas maraming ipinagkakaloob ang Diyos. Hindi sapagkat karapat-dapat tayo, kundi sapagkat mabuti at mabait ang Diyos. Ganoon din, tayo po ay nagpapasalamat sapagkat may pananampalataya tayo. Alam po ninyo, kapag tayo ay may pananampalataya, everything becomes a gift. Inyo pong tatandaan ito. When we have faith, everything becomes a gift. Kahit pa ho yung pagkakasakit natin, Hindi ko po alam kung kayo po ay nakarinig na, yung mga taong may pananampalataya. Minsan nasasambit nila, salamat sa Diyos, nagkasakit ako, sapagkat sa pamamagitan ng karamdamang ito, naalaala ko ang Diyos. Kahit po sa gitna ng pandemyang ito, makakarinig po kayo ng kwentuhan ng mga taong may pananampalataya.
Salamat sa pandemyang ito. Muli kong nakita ang halaga ng Diyos sa buhay ko. Muli akong nagkaroon ng pagkakataong humawak sa Diyos. Sapagkat bago ang pandemyang ito, ang dami kong pinanghahawakan, ang dami kong sinasampalatayanan. Pero salamat sa pandemyang ito, sapagkat muli kong tinanggap ang Diyos sa buhay ko, sapagkat ngayon naramdaman ko, kailangan ko ang Diyos. In faith, everything becomes gift. Kaya po kapag tayo'y reklamo ng reklamo sa buhay natin, baka po ang nawawala ay pananampalataya sa Diyos. Ito po yung unang level kung saan nais ko pong i-apply yung gratitude. Alin po yung ikalawa? Sa ating ugnayan sa bawat isa. Ngayon pong umagang ito, nais ko pong alalahanin ninyo sa inyong panalangin ang maraming tao na gusto ninyong pasalamatan. Remember the persons you are most grateful of. Tamang-tama po, tayo ay nasa buwan pa rin ng Nobyembre, no? Hindi ko po alam kung kayo nakadalaw na sa mga pinakamamahal niyong yumao, sapagkat tayo po hindi nakadalaw noong November 1 at November 2. Siguro po sa banal na misang ito, maganda po na ipagpasalamat niyo sa Diyos ang biyaya ng inyong mga ama, biyaya ng inyong mga ina, kung sila'y namayapa na o buhay pa man, be grateful. And learn to see the sharing of gifts. Makita natin yung pagbabahagi ng biyaya na ginagawa natin. No matter how small they are, recognize the gifts that you receive from your neighbor. Do not close your eyes, even to small gifts you receive from your neighbor. Huwag mong isasara ang iyong mata sa maliliit na bagay na iyong natatanggap bilang regalo. Kapag isinara mo yan, baka may dumarating na regalo, hindi mo pa napapansin. Ikaw ay hanap ng pag-ibig sa iyong anak, pero hindi mo napapansin yung kanyang araw-araw na pagbati sa iyo, pangungumusta sa iyo, pag-text sa iyo. Open your eyes to many gifts you receive from neighbor. Don't just demand. Be able to open your eyes to the gifts that you receive from your neighbor. Ito po'y madami. Yun nga lamang, may pagkakataon na may hinihintay tayong ibang regalo. Gusto natin ibang regalo. May hinihintay tayong ibang regalo. Kaya sa kahihintay ng ibang regalo, hindi natin nakita yung dumating na regalo. In this Mass, I would like you to think, what are the gifts I am daily receiving from my loved ones, from my children, from your wives or husbands, even from your neighbor? Alam po ninyo, sa bawat pagdiriwang ng misa, dito po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, palagi po naming ipinagdarasal ang mga frontliners sa panahong ito ng COVID-19. Bakit po? Kung may
problema ng pandemya ng COVID-19, may biyaya ng kagandahang loob ng mga frontliners. Kayo po ba'y naniniwala doon, no? Kung wala po ang mga doktor, mga nurses, na inilalagay ang sarili sa peligro, papaano na tayo? Kung wala ang mga pulis, mga sundalo, isama na po natin yung iba pang mga frontliners, no? Kahit po yung mga basurero, frontliners sila, yung mga naglilinis ng ating mga kapaligiran, frontliners sila. Isipin po ninyo, kung itinigil nila ang paglilinis sa gitna ng pandemya, baka po tayo'y punong-puno ng basura sa kapaligiran. Yung mga psychologists natin, mga psychiatrists natin na nag-a-address ng mga problema ngayon, spiritual frontliners, all of them are God's gifts to us. Kaya sa misang ito, mga pinakamamahal, ipunin natin lahat ng gusto nating ipagpasalamat. Una, sa Diyos. Pangalawa, sa kapwa natin. Inyo pong tatandaan, a grateful heart is a happy heart. Masaya po tayo kapag marunong tayong magpasalamat sapagkat nararamdaman natin ang maraming biyaya. Para sa mga maghahandog na sobre, pagaligid lang po sa donation boxes na nasa harapan ng altar o ihulog sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa't bunga ng paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngunit kailanman. Paging dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo pang lahat. Kasalanan at hugas at linis mong lubusan ang nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin, upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayirin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling no ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain,
kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, O may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilaan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulag, sa pilay ay nagpanangkat, at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol,
ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo pang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ating darasalin, Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadiyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumigiring. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ama, iyong tanggapin pasasalamat sa iyong harapan ng buhay
Pasasalamat sa iyong harapan ng buhay mo ay hinilang. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Panginoon, kami sumasamo, ilangin ang aming puso. Nang pagbabago'y aming matao, ito'y paranay sa'yo. Ama, iyong tanggapin. Pasasalamat sa iyong harapan ng buhay mo ay hinilang. Ang pag-ibig mo'y aming nakamtan. Patawarin, ilumig ang aming puso. Na pagbabago'y aming matao, Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo pang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanilang mga tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, ating pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang.
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parawagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong-buong aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan namin ng mga kasalanan. Nauunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo'y aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang matahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Tahimik na hilingin ang mga pansariling kahilingan. Ipagsanggalan mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Ang pambansang dambana ni Santo Padre Pio ay muling nagbubukas para sa mga pampublikong pagdiriwang ng misa at iba pang sakramento tulad ng binyag, kasal, misa sa paglilibing ng mga yumao at misa sa mga barangay. Ayon sa patakaran ng IATF, pinahihintulutan tayo na magdiwang sa presensya ng 30% venue capacity. Tumatanggap na muli ang ating parokya ng mga blessings ng bahay at mga sasakyan. Sundin po natin ang mga health protocol na ipinutupad sa ating pambansang dambana upang mapanatiling COVID-19 free ang ating simbahan tulad ng physical distancing, wearing a face mask and face shield at iba pa. Huwag na po kayong magtatagal sa loob ng simbahan pagkatapos ng misa upang maisagawa ang disinfection ng ating simbahan. Ito po ang schedule ng misa sa panahon ng GCQ. Monday to Friday, 7 a.m., 12 noon at 5 p.m. Saturday, 7 a.m., 9 a.m. na healing mass at susundan ng healing liturgy, 12 noon at 5 p.m. na anticipated mass. Sunday masses, 5 a.m., 7 a.m., 9 a.m. English mass, 11 a.m., 2 p.m., 5 p.m. at 6:15 p.m. Ang regular schedule ng ating healing mass and healing liturgy ay tuwing araw ng Sabado, 9 a.m. at every 23rd of the month, 9 a.m. at 5 p.m. Ating tatandaan, every Saturday is Healing Day with Padre Pio. Ang mga misa tuwing araw ng Sabado, Linggo, at tuwing ika-23 ng kada buwan ay magaganap sa Divine Mercy Sanctuary for Pilgrims. Ang ibang hindi makadadalo sa misa dahil sa limitasyong ibinigay ng pamahalaan sa panahon ng GCQ ay maaari pa rin makapasok ng pambansang dambana upang magbisita at makapagdasal. Sundin po natin ang tamang entrance and exit para sa ating kaayusan. Araw-araw ay nagaganap ang intensive prayer for the sanctification of clergy and for world peace tuwing ika-3 ng hapon. Maaari po kayong magpamisa, mag-avail ng religious articles o makipag-ugnayan sa opisina online. Pwede rin po kayong makapag-avail ng official devotional image of Padre Pio ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio mula sa ating souvenir shop.
Bisitahin lamang po ninyo ang Facebook page ng Parish and National Shrine of St. Padre Pio at ang Kapio online store. Maaari din po ninyong bisitahin ang ating webpage sa padrepio.ph at ang Kapio YouTube channel. Ating isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang mag-receive ng holy water. Ang mga kasangkapan sa panalangin ay nabebendisyonan sa pamamagitan ng panalangin na dinarasal ng pari. Mula sa altar ay darasalin ang prayer of blessing at ang pag-receive ng holy water. Maraming salamat po. Magsitayo po lahat. Inyo pong itataas ang mga religious articles o mga kagamitan na nais po ninyong pabindisyonan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo, O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito sa panalangin, lahat ng aming dinadala para sa pagpapabendisyon, kasama na po ang mga bags namin, ang mga pictures ng mga mahal namin sa buhay na may karamdaman. Ang mga kasangkapang ito'y nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, lalo't higit ni Santo Padre Pio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa buong buwan po ng Nobyembre ay pinagdarasalan po natin itong simbolo ng lahat ng mga pinakamamahal nating yumao. Ito po'y ating pinagdarasalan sa buong buwan ng Nobyembre, lalo't higit ngayong taong ito na tayo po ay hindi nakadalaw noong November 1 at November 2 sa sementeryo. Ipinapaalala po ng simbahan na sa pahintulot ni Papa Francisco, pwede po tayong dumalaw sa puntod ng mga yumao natin sa buong buwan ng Nobyembre na para po tayong dumadalaw ng November 1 at November 2. Ibig sabihin po kung anong biyaya yung tinatanggap ng yumao kapag dinalaw natin sila ng November 1 at November 2, yun din po ang biyayang tatanggapin nila kung dadalawin natin sila sa buong buwan ng Nobyembre. Ito po ay kagandahang loob ni Papa Francisco sa gitna ng pandemya na kinakaharap natin. Pwede rin po ninyong ihulog ang mga pangalan ng mga mahal sa buhay dito po sa ating bibindisyonan ito. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumairi. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.